Yun, so welcome back guys dito sa aking channel. So in this video is magsiselect na tayo ng male at saka female nating red barb. Yun. So after 2 weeks, na grooming ng red barb natin, so yun, na-identify na natin yung mga male at saka female dito. At ngayong hapon guys, nung nakaupo ko dun sa likod, nakita ko na hindi maganda yung pinapakita nilang galaw. Ayan kung makikita natin ngayon is nag-i-inbreeding yung mga red barb natin. Yan. So, bad news kasi nag-breeding sila sa loob ng aquarium natin. Pero good news naman kasi ito na yung time na pwede na tayo mag-select ng male at saka female. Yun. So, ngayon guys, is kukunin natin sila. Tatanggalin natin yung possible. At saka yung talaga, kumbaga possible na babae. At saka separate na natin yung possible na lalaki. Para makapag-ipon ng egg yung mga female natin. So, hindi ganito mangyari. Kasi pag sabay, kumbaga isang aquarium lang sila, naka-community. Ano lang yan guys, kumbaga mag-i-inbreeding katulad nangyari ngayon. So wala tayong maha-harvest na egg dyan. So kung mayroong buntis dyan at saka tuwing hapon titirahin nila, yun, magbibreed at magbibreed yung mga barb na yan. So iba yung nila, breeding time, hapon sila nagbibreeding, di tulad ng ibang isda na sa umaga. Yun. So ngayon ito na yung time guys na makapag separate na ng female at saka male. So ibahin natin yung aquarium nila para kumbaga kung time na pwede na natin sila isabak sa gera, is ready na yung mga barbs natin. So si male matured na rin, and si female is sobrang laki na ng tiyan. Yun. At saka titirahin talaga natin to ng more on live foods tayo habang nagko-condition tayo sa kanila. So siguro mga after 3 weeks guys, pwede na natin tumasabak sa gera. So ang gagawin ko dito sa kanila is i-condition ko lang na i-condition. So para pag sabak na natin is kumbaga marami talaga tayong maha-harvest. Yun yung hinahabol natin ngayon dito sa red barb. So pag marami silang egg, so marami tayong makukuwang fry. Yun. Kasi pag konti lang yung egg, konti lang yung maha-harvest nating fry. Yun. So tatanggalin lang muna natin sila ngayon guys, and selection na tayo. Ito na lahat sila ngayon guys, and may mga Sumatra barb din ako nakahalo dyan at saka green barb. So isa rin to sa mga nagbibreed sa kanila. So nagko-cross breeding sila guys. Basta barbs, nagko-cross breeding talaga. At saka ito yung mga possible female natin na nakuha ko. Yan, pero pa tayo ngayon? Pipili pa tayo ng mas marami pang female. At saka guys, pag nag-select pala kayo ng mga breeders, mas maganda damihan nyo yung female natin. Kasi si male, after pwede natin siya gamitin ulit. Pero si female naman is, kumbaga twice, pwede mo siyang gamitin twice a week. Pero si male, pwede mo siya guys araw-arawin. Yun yung ginagawa ko dito sa green barb ko. Pagkatapos mag-breeding sa kabilang tank, transfer ko yung mga male sa kabila namang tank. So walang problema, si male is magbibreed. Pero si female natin is yun, kung mas maganda nga, mas damihan na natin yung female natin para pagkatapos sa kabila pwede natin matransfer yun si male sa kabila. Pero usually guys, yung breeding ko naman ito, 3 female tsaka 4 na male. Yun talaga yung pinaka ko na ratio, or 5 male. Yun maganda. So pansin ko kasi sa barb, mag-breed sila pag 1:1 ayaw mag-breed, or 2:1 ayaw pa rin mag-breed. Parang boring sa kanila. Gusto nila, kumbaga nag-aaway sila sa babae. Yun. Pinag-aawayan nila yung babae, tsaka yung mga babae nag-aaway din. Yun yung gusto nila. Yun yung pansin ko guys sa attitude ng barb. Gusto nila mag-breed, marami sila, nag-aagawan. Di tulad sa tetra na kumbaga mas maganda yung 1:1 or 2:1. Pag marami, hindi na maganda. Nawawala yung focus nila sa breeding. So si barb iba. Yun yung maganda dito. Ayun, pag makita natin guys, na yung tiyan niya. Kahit semi-breeder pa lang sila, pero hubog na yung mga tiyan ng barbs natin. Yun, pag nag-gender pala kayo nito guys, simple lang. Pag hindi nyo nakita sa sa kulay, mahirap kasi i-gender to sa kulay. Alam niyo yung tsura ng red barb, halos pare-pareho. Wala kang makikitang diferensya. So yung titingnan nyo na lang dito guys, pag nag-gender kayo is body na lang. Yung katawan na lang talaga. Tapos pag nag-gender kayo nito, pag nagtingin kayo sa katawan nila, kung pwede, huwag kayo magpakain sa umaga, and din sa hapon kayo tumingin pag nag-gender kayo. Kasi kung pinakain nyo yan ngayon,
syempre lalaki yung mga tiyan. Kahit male, lalaki yung tiyan. Mahirapan kayo sa pag-gender. Pero pag hindi sila nakakain ngayong umaga, tapos sa hapon, titingnan nyo kung sino yung malaking tiyan doon. Yun, tumpak, possible na female yun. Kasi si male, ngayong araw, hindi siya nakakain. Pag hapon, tsak, ninipis at ninipis yung tiyan nun. Pero si female, kung buntis siya, hindi na yun, hindi na ninipis ang tiyan yun. Parang din, kumbaga parang tao. Si female, pag malaki yung tiyan, hindi naman yan matik na ninipis yung tiyan pagkahapon, di ba? Pero pag yung male, lalaki, siyempre lalaki yung tiyan niya pag busog, pero pag hindi na yan busog, ninipis at ninipis yung tiyan yun. Pero si female, kahit busog pa yan or hindi nakakain, pag buntis talaga. Yun, kasi pag kung sa kulay kayo magbabase, mababaliw kayo dito sa kulay ng barb. So pag sa katawan naman guys, medyo pahaba yung male natin. Hindi siya drop belly katulad nito ng female natin. Yung mga female kasi natin, pag titingnan natin na buntis na, is drop yung mga belly nila. Yun. Pero si male, hindi yan masyado drop yung belly. Yun lang yung titingnan nyo dyan guys. At saka pag nahirapan talaga kayo, mas maganda talaga is pakainin nyo na pakainin. After 2 weeks, doon nyo yan makikita ang pinagkakaibahan ng katawan nila. Basta si female, malaki talaga yung tiyan and labas talaga yung tiyan niya pag titingnan nyo dito sa itaas. Si male naman guys is tuwid lang yan. Tuwid. Yun nga sabi ko sa inyo. Huwag nyo pakainin yung barbs nyo sa umaga. Sa hapon nyo sila tingnan. Kung sino may lumalabas na tiyan dyan, possible female yan. Yun. Pero kung titingnan natin yung kulay, mababaliw tayo dito guys. Hindi natin ito ma-identify sa kulay. Halos pare-pareho yung kulay nila. Yun. Doon na lang kayo tumingin pag nag-gender kayo. So naman guys, hindi naman siya mahirap i-breeding. Hindi siya mahirap i-breeding. Kita naman natin kahit sila nagbe-breeding tank. At saka yung hatching rate nila is napakaganda. Halos 80% napipisa. Baliktad sa kay Tetra. Si Tetra 20% lang minsan bibigay sa iyo, 80% dun baog. So si Barbs naman guys, halos yan. Magaganda yung kumbaga pisa lahat yan. And then hindi sila sensitive alagaan. Pero advice ko na rin pag nag-breed kayo, lagay talaga kayo ng aerator kasi mas sila, mas condition and mas masaya sila pag mayroong hangin na nakasupply sa ilalim o kumbaga mayroon silang na lalaghap na oxygen. Di tulad ng wala. So parang sila tinatamad mag-breeding. Yun. Lagay na lang kayo ng aerator pag nag-breed kayo ng barbs o kahit anong klaseng isda. Lagay na lang kayo ng aerator para masaya sila, masigla tingnan. Yun. So, yun lang muna guys yung tips natin for today's video and don't forget again to subscribe on my channel. Yan, see you next video.